Father, tayo, dahil malapit na ang kapistahan ng Immaculate Conception, yan din ang pag-uusapan natin dito sa Verbum, yung babae. Ano yung nire-represent ng babae sa pananampalataya natin? Ano yung paano natin dapat hindi lang igalang, no? Kundi ano yung kahalagahan at importansya Paano nila. sila kilalanin? Yes, paano sila dapat kilalanin bilang mga babae. Yan ang ating pagkukwentuhan dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko. At upang simulan ang ating programa sa araw na ito, tayo po ay sama-sama munang manalangin, tumawag sa Ama at ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manaming makapangyarihan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ibinigay mo upang kami makapagnilay, makapagkwentuhan at makapag-aral ng kung paano namin kikilalanin ang isa sa pinaka-importanteng nilalang mo, ang mga babae. At ano ang kahalagahan nila sa aming pananampalataya at sa aming buhay sa pang-araw-araw. Sana, Panginoon, sa araw na ito, ginugunita namin ang lahat ng aming mga ina na nagsilang sa amin. At sana po ay bigyan niyo pa po sila, ang lahat ng mga ina, ng kanilang sagutin ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga dasal. At lalo tigit, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na nanggaling din at dumaan din sa aming mga ina. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan Father. Ngayon, maganda sa araw na ito, hindi naman sa titingnan natin ng kakaiba, kundi mas palalalimin pa siguro natin, no? Yung ating pagtingin sa babae or sa katauhan ng babae. Siyempre, sa paggabay ng banal na kasulatan. Yes. Hindi lang yung alam na natin, no? Maaaring may mas matututunan pa tayo na lalo't higit nakabase sa Biblia ang ating pagkukwentuhan. Kaya, siguro, umpisahan na natin ang pagbubuklat ng Bible, Father. Siyempre. At ang ating unang pag-uusapan ay yung hango sa ikalawang kabanata ng aklat ng Genesis. No? Yan. Pag-usapan natin yung unang babae. Ang babasahin po sa atin ay yung 18 talata hanggang 21 talata. No? Yung 24 na talata. No? Babasahin po sa atin, Sister Rosie. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga tao. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa
Nasabi sa atin dito sa narinig natin ngayon sa banal na kasulatan, bakit daw nagkaroon ng babae? Dahil hindi Hindi. mainam na mag-isa ang tao. Yes. Kaya ang gampanin ng babae, una higit sa lahat, ay maging makakasama at makakatuwang. Yes, totoo yan. At Father, nakakatuwa na isipin, madinig, angkop na kasama. Ibig sabihin, swak na kasama. Walang ibang pwedeng tatapat doon sa level na yon ng alam mo yun, ng companionship doon sa lalaki, kundi yung babae lamang. Tama. Angkop na kasama. Angkop na kasama yan, no? At dapat nagtutulungan siyempre. Ito pa, isa, ewan ko, ito kung totoo sa iyo, ha? Oh, Sige nga, pakitingnan mo nga mabuti. Sabi raw nung lalaki, nung makita yung babae, sa wakas, narito na ang isang tulad ko. No? O baka nasasabi mo, pag nakita mo yung asawa mo, wakas ko na. hindi naman, Father. Hindi ba? Hindi ganun. At Father, kung babasihan natin itong dun sa kasudlong nung sinabi mo, no? Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Father, ang lalaki nanggaling sa lupa. Yung babae, kinuha sa tadyang. Meaning, para sa akin, pag tiningnan ko, hindi, yung lalaki pwede yung pasabihin marumi dahil galing sa putik. Ito hindi eh. From something na kinreate na ng Diyos siya nanggaling. So, she's already, yung babae ay talagang, ibang level na kumbaga. Hindi basta-basta eh. Ang lalaki, di ba sabi, kumuha siya ng putik, hinubog niya, niya. Ito hindi galing sa putik ang lalaki. Oo, tsaka naalala ko to eh. May isang binanggit sa interpretation yata yung, kung ako nagkakamali ng isang rabbi o yung isang gurong na nagguro ng mga Hudyo, no? Sabi raw, ba't daw ba kinuha sa tagiliran ng lalaki yung babae? Bakit daw? Hindi raw sa ulo para hindi tayo panguluhan. Okay. Sabihin masusunod yung lalaki sa kanya. Okay. Hindi rin sa paa para hindi siya apakan. Okay. Kasi hindi rin naman dapat yung ibang mga lalaki natapak-tapakan ng mga babae. Kinuha raw sa tagiliran kasi kaakbay. Kalakbay. Kalakbay. Mhm. Maganda Kasama. yun ha. Maganda rin pag-isipan yun. No? Kaya doon kinuha is kalakbay. Ay, bukod doon, Father, malapit sa puso. Ito yung tadyang hindi dito eh. So, malapit din sa puso talaga dapat ng lalaki. Maganda ng turo na yun. So, yan ha. Ano pa lang yan? Patikim pa lang yan. Isa pa lang yan. Malamang kayong mga ka-verbum napapaisip na. Lalo siguro yung mga babae na nanonood sa atin. Abay, ganun pala dapat ha. Kaya i-share nyo po itong programa natin sa mga mister ninyo para makita nila, malaman nila. Dapat pala, ako hindi inaapak-apakan. Okay. Yan, dapat ako... Ito panlaban naman ng mga mister. Sige. Sige. Ano naman ang sabi? Pagdating sa ikatlong kabanata, no, ng parehong aklat ng Genesis, no? Meron ako binabanggit dito. Unang 6 na talata, no? Babasahin po sa atin ni Sister LB. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin, nihihipuin man ang bungang nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami." Ngunit sinabi ng ahas, "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos. Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama." Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong
Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Yan. Okay, Yan. sige. Sasabihin lang, kung hindi dahil sa inyo, hindi babagsak ang sangkatauhan. Hindi ganun, Father, para sa akin. Pag tiningnan ko siya, ganito, hindi doon sa effect nung ginawa nilang pagsuway, kundi nung matikman ng babae yung pinagbabawal na prutas, 'di ba sabi nung ahas, magkakaroon kayo ng karunungan. Mas gusto ko yung notion na i-share yung karunungan kaysa dun sa sabihin na ano. Kasi Father, sabi 'di ba, ibinahagi din sa kanyang asawa. So yung knowledge na nakuha niya, yung karunungan, hindi niya sinolo. So nandoon yung pagmamahal niya dun sa Kaya asawa. nga lang. Doon ko tinitingnan Kaya positively. lang, dinamay din yan sa kasalanan. Iyon lang. Diba? Pero hindi yun ang isa ko. Kanina medyo nangingiti rin ako. Kakaiba yung ahas eh. Nagsasalta. Alam niya ugali ng babae. Ano unang-una niyang lapit doon sa babae? Totoo bang sinabi ng Diyos? Diba? Marites po dyan. Gano'n naman simula lagi. Totoo ba yun? Totoo ba? Totoo ba? Alam niyo ba kayo nun? Alam na alam kung paano dadalihin eh. Kasi Father, yun yung sabi, di ba, doon sa binasa, na pinakatuso sa lahat ng nilalang ang ahas. Kaya alam Alam niya. niya yung kahinaan ng mga dalapitan niya. Oo. Diba? Pero nga, sa akin, to look at it positively naman, no? Sa nangyaring yun, Father, okay sana. Dahil sabi, yun na naging dahilan kung ba tayo ang sangkatauhan ay napaalis doon sa halamanan. No? Thinking kung hindi ginawa ni Eva yon, hindi tayo, doon tayo ngayon. Pero, hindi rin natin, Father, maalis na kung hindi ginawa ni Eva yon, hindi rin tayo, hindi din natin may experience yung maluwalhating pagliligtas ng Panginoon. Tama yun. Diba? So talagang part yon ng history natin. Bahagi ng kasaysayan ng kaligtasan. Kaya yan din yung narinig natin na unang pagbasa kapag kapistahan ng Immaculada Concepcion. Yes. Kaya wag po niyo wag niyo pong mamasamain na pag sinabing dahil sa inyo, mga kababayan, hindi po 'yon. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi natin ma-experience ang glorious salvation or Kaya glorious. mahal na mahal siya ng asawa niya. Tindahan niyo na ho Ay, nako. At Father, mamaya mas makikita natin yung sinasabi mong ang itinatampok mga lalaki. Kaya abangan niyo po 'yan. Magbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. Kanina, bago tayo mag-break, sabi natin, Father, dito naman, kung laging pinapakita, nabanggit mo kanina, no? Ang laging nababanggit ay mga lalaki. No? Dito naman, sa susunod nating babasahin, may mga babae na nababanggit. Yan mga babae, pero parang ano tawag doon? Naligaw. Naligaw lang sa listahan. Kasi parang 5 pangalan lang o 5. Pangalan ilan yan, no? 14. At maririnig nila yan pag malapit na. Malapit na, simbang gabi. Simbang gabi, no? 17 ng Disyembre Disyembre, po. Lagi yan. pong yan yung binabanggit, no? Ang kabuuan po nung sinasabi namin ay unang 17 talata ng unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, no? Kaya lang po, masyado pong mahaba at ang babasahin na lang po natin yung mayroong ilang mga binanggit sa ating mga babae dun sa talaang kanan, pero inaanyayahan po namin kayo, basahin niyo po yung kabuuan. Yes. Ano po? Yun ha. So, Father, sino yung mga nabanggit niya dito, Father? Yung una, binanggit Tamar. natin, si Tamar, no? Yan. Naging anak daw naman ni Huda kay Tamar, itong si Fares at Sarah. So yun yung una, si Tamar. Ikalawa, sabi, naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. No? Kalawa yon.
Ikatlo, naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Ikatlo. Tatlo. Kaapat, sabi sa atin ay, saan na ba yun? No? Yung Si 16. kaapat dyan ay si Tamar, si Ruth, si Og, si... Yung hindi pinangalanan, Father, si ano? Hindi. Yung Itong asawa ni ni Urias. Ayun, naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Mm. No? Si Rahab. Tamar, Rahab, tapos si Ruth, tapos Yung asawa ni Urias. si asawa ni Urias at si Maria yung huli. Yes. No, nandun sa ikalabing-7, nagkalabing-6 ng talata, at si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. No? 5 lang yung binanggit. 42 pangalan niya na puro lalaki. No? At ano yan, Father? Ibig sabihin, may special doon sa katauhan ng mga babae. Bakit? In spite of 42, 5 beses lang. So, there's something yung special. Yun, mahalaga kasing mga tauhan yun. Yes. Pero, ang nakakatuwa rito kay San Mateo po, no? Si San Mateo kasi kilala po na sumulat sa mga Hudyo. Mhm. At yung mga Hudyo makalalaki. Mhm. No? Pero binanggit niya yung 5 babae. Kahit na hindi yun yung karaniwan para sa kanila. Kasi gusto pong ituro rin ni San Mateo sa atin na sa pagsilang o sa pagdating ng manunubos, nagkakaroon ng pagkakapantay. Yes. Yung hindi magkapantay. Yung itinuturing na second-class citizen ng mga babae noong araw, nung dumating ang Panginoon, binigyan ng importansya yung mga yun. Yan. Pantay na sila ngayon. At gusto sabihin sa atin, kung dumating man ang manunubos sa atin, hindi nagdaan sa puro lalaki. Siyempre, hindi naman manganganak yung lalaki. Oo, naman yung lalaki. Hindi naman manganganak yun. Oo, di ba? At- Kaya yun ang ibig sabihin sa atin dito. At Father, dahil din dyan, yung nabanggit natin kanina, di ba, bago itong ipagdiriwang natin sa December 8, yun din ang dahilan kung bakit tayo may December 8 na ipinagdiriwang. Dahil dun sa kahuli-hulihan sa 5 babaeng nabanggit, Yes. no, kay Maria, Oo. no? Kaya po napakahalaga sa atin ng mga babae sa banal na kasulatan. Hindi lamang po dahil sa sila ay kasi lahat ng binanggit natin puro naging nanay. Oo. No? Na para bang kulang na sabihin Yan lang ang papel nyo. Papel ba nila Mag-anak lang. no? Oo, hindi ganon. Hindi po 'yon, no? Kasi pagka tiningnan po natin yung susunod, yung sinasabi po sa atin kung papaanong sila ay may natatangi ring papel sa paglilingkod o sa pangangaral ni Jesus, no? Doon po sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kapag tinignan po natin doon sa 8 kabanata, no? Babasahin po natin unang 3 talata. Binabanggit po sa atin kung ano ang ginampanan ng mga babae ngayon, no? Babasahin po sa atin, Sister Elby. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena, mula sa kanyang 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ayan sabi sa atin meron doon mga kasamang babae si Jesus Yes. doon sa kanyang pangangaral. No? At ang ginampianan nila ay financier. Oo, benefactress, no? Bahagi 'yon sa kanilang ginagawa. No, siyempre, hindi lang 'yon. No, halimbawa, nag-aasikaso siguro pagkakain na, diba? Ganyan. Pag kami may sakit na lalapit sa Panginoon, sila yung parang nurse. Yes. Diba? Marami silang ginagampanan din. At yan nakakatuwa rito, sa buhay ng Panginoon, sa kanyang paglilingkod, hindi nawala yung mga kababaihan. Ngayon, ito iniulat sa atin ni San Lucas. At Father, hindi lang basta kababaihan naglilingkod. Yung mga
malapit sa kanya lalo yung mga pinagaling niya at yung napatawad ang kasalanan, inalihan ng 7 demonyo. Ito, si Maria Oh, Magdalena. So yun yung mga hindi maiit sa puwera sa Panginoon yung mga babae, no matter kung ano yung estado nila sa buhay. Parang sa akin, as long as katulad nila Susana na gustong maglingkod to the point na ang pinanglilingkod nila ay yung kanilang ari-arian mismo, lalong napakalapit sa puso ng Panginoon yung mga yon. Oo, totoo yan. Kaya makita natin, hindi lang po yun sa panahon dati, sa panahon ng Panginoon, hanggang ngayon. Yes. Tingnan po ninyo, punta kayo sa darating na linggo. Bilangin niyo po kung ilan yung babae at ilan yung lalaki. No? Father, yun na lang, yung mga naglilingkod na lang sa simbahan. Ang ratio, natin ngayon. yung housemates natin ngayon, guest natin. Puro babae. Yes. Hindi mo natin hindi ko man sinabing, babae lang po, kung pwede pupunta ngayon. Pwedeng pinang-imbita naman natin. Ito sila lang ang dumating, di ba? So, Father, mamaya, pagbalik natin, ito yung siguro yung epitome ng picture ng babae, yun naman ay ipapakita natin. Kaya, mag-break lang po muna tayo at magbabalik po ang verbum, ang salita sa buhay ko. At nagbabalik po kami ni Father dito sa verbum, ang salita sa buhay ko. So, ngayon naman, sabi ko kanya Father, pagbalik natin, epitome ng picture ng kababaihan. Yan. Tingnan nga po natin, 12 kabanata ng Aklat ng Pahayag. No? Yung unang talata po, babasahin ko sa atin, Sister Rosie. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ng isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamta ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Yan, di ba? Yan pa yung isang lakas ng kababaihan. Yes. Nakita mo, laging maraming Borloloy? palamuti sa katawan, di ba? Naman ito, may nararamtan ng araw. Yes. Tapos may corona. Corona. No? Yan po. No? Pero yun po, ang gusto sabihin sa atin doon yung kaningningan dahil sa kanilang kagandahan din. No? Yes, kagandahan, katangian, at pagkatao. Kasi Father, wala namang sinabing lalaking nararamta ng araw. Lalo na may corona. Yes, di ba? Siya lang, yung babae lang. At kaya natin sinabi, Father, na epitome. It's because yun yung picture ng mahal na ina. Which is, sabi natin, turo sa atin noon pa lang, maliliit tayo, na ito yung dapat nating gayahin. Ang modelo. No? Modelo ng kababaang loob. Bakit? Siya yung modelo din, Father. Sabi sa akin ng tatay ko, gayahin mo yung si Mama Mary. Sunod lang ng sunod yan. Dahil... ba't kaya sinabi sa'yo sumunod? kasi hindi ako sumusunod ng bata ako. Pero si Mama Mary daw, ang hindi isa kundi na bukod tanging sinabihan na ikaw ay manganganak. Ikaw ay maglilihi. Ang paglilihi mo, hindi basta-basta bata. Tagapagligtas. Pero tinanggap niya. Ano sinabi niya agad? Yes. Di ba? Sa murang edad, no, dahil 18 years old, batang-bata, hindi niya alam kung ano yung kakaharapin niya, pero sumunod lang siya. At talagang, Father, yung kababaang loob nandun, no? At yung yun yung maganda na tingnan natin, yung mga kababaihan sa ating buhay bilang mananampalataya, mayroon talagang mahalagang ginagampanan, no? At sila yung hindi man napapansin, sila pa yung pinakamarami na gumagalaw sa likod ng ating pananampalataya. Andyan yung mga nag-aasikaso sa iyo sa simbahan, tumutulong sa iyo sa pagtuturo ng sa mga bata. Mga babae talaga, mas maraming gumagawa niyan. Totoo yan. Kaya ano po, sa ating pong pagdiriwang, yung pinaghahandaan natin ngayong pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paglilihin, kalisidis ng paglilihi sa mahal na Birheng Maria, atin din pong alalahanin yung mga kababaihan na sila ay mahalaga sa Panginoon, na sila ay mahalaga sa paglilingkod sa simbahan, na sila ay daan ng kaligtasan.
At Father, siguro maganda rin no, na since nabanggit mo yung kapistahan sa December 8. Yung po ay kapistahan sa paglilihi kay Maria, hindi paglilihi ni Maria. So, si Maria yung ipinagbubuntis na natin na yun yung feast o yung kapistahan na ating ipagdiriwang. Kasi Father, minsan ang naiisip natin ay yung naiisip ng karaniwan yung paglilihin ni Maria kay Jesus yun. Baliktad po, yung paglilihin ni Santa Ana kay Maria. Yun po yung pagdiriwang natin sa December 8. Yan. Trivia lang naman yun, Father. Pero sana itong araw na ito ay nakita natin yung kahalagahan at makita rin natin yung katangian ng mga kababaihan na dapat nating tularan. No? Ano yung mga nadinig ninyong magaganda sa at ebanghelyo sa Biblia sa araw na ito na magiging gabay ninyo sa inyong pagninilay? Sana po yan ang napulot ninyo. Kaya naman, Father, sana ipagdasal mo kami ngayon. Amen. Na yung aming napagnilayan amin namang maisabuhay din. Final prayer, Father, tsaka blessing. Hingi rin po tayo ng tulong sa mahal na Birheng Maria. Yes. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, pinagkaloob mo sa amin ang mahal na Birheng Maria bilang bukod na pinagpala sa lahat ng mga babae. At nagpapasalamat kami sa dakilang biyaya na siya ay hindi lamang ina ng Panginoon, kundi ina rin naming lahat. Nawa po, Panginoon, sa pamamagitan ng kaniyang pagkalinga sa amin at sa kaniyang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay hindi lamang makapagpahalaga sa mga kababaihan, lalo na sa mga naglilingkod sa simbahan, kundi kami rin ay tumulad sa kanilang mga katangian na pinamamalas mo sa aming makatutulong sa aming pag-aambag para sa gitnang kalalaganap ng iyong kaharian. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo na ating mapagmahal at butihing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Oh, Father, thank you very much for today at sa aming housemates, mga ka-verbum, na mga babaeng lektor ni Father sa kanyang parokya. At sa inyong lahat na nakasama namin na nasa kanilang tahanan. Sana po magkita-kita tayo muli sa susunod na Webes dito sa Verbum, ang salita sa buhay ko.